Habang naglalakad ito, ay nagsidatingan naman ang kanyang mga tauhan. Ito pala ay ang binuong Specialization Assassination, Iron Blood Squad. Habang patungo sa ating bida ay sinabihan niya si Kim Gon, na nais kong magbigay ng respeto sa iyo ng maayos, ngunit ang sitwasyon ay hindi ko nais-nais. At dugtong pa niya na ito ang una nating pagkikita. Gusto kong batiin ka. Sabay pakilala sa kanyang sarili na siya raw ang kapitan ng Iron Blood Squad at ang third elder na si Jin Huaran. Habang si Kim Gon naman at tinitignan niya ang Cocomelon Este si Jin Huaran ay napapaisip na lang siya na ang third elder pala ay isang babae. At dugtong pa niya na mukhang useful naman pala ang babaeng ito hindi katulad ng mga ibang elders. Sa mga tingin ng ating bida na parang manyakol ay napansin naman ito ni Jin Huaran, at agad na hinawakan ang kanyang patalim. Habang sinasabi nito na ngunit curious lang ako sa level ng iyong kakayahan kaya isusubo ko yan. Ay sorry maling words, kaya susubukan ko ang iyong kakayahan. Sabay atake ng mabilis na agad siyang sumulpot sa harapan ni Kim Gon. Habang sinasabi niya na pinamahalaan at nanalo sa dating former cult leader at pati kay Dongguang. Habang si Kim Gon naman nagulat ay nanlaki na lang ang mga mata nito at di nakagalaw sa ginawa ni Jin Huaran. Sabay slash ng mabilis niya kay Kim Gon, nang may seryusong mukha, habang sa kanyang isip naman ay plano niyang takutin ang ating bida ng kaunti. Ngunit mabilis nakapag-react si Kim Gon sa ginawang atake ng third elder ang nahagap lang ng kanyang atake ay ang damit lang ng ating bida. At napasabi na lang si Jin Huaran na dahil sa ginawang pag-iwas ni Kim Gon sa kanyang atake na halos split second lang ay napahanga na lang siya sa ating bida, habang sinasabi nito na sa tingin ko ay hindi nanalo ang ating bida dahil lamang sa swerte. Gayunpaman ay kailangan kong subukan kung makakaya niya itong pigilan ng ataking katulad nito. Ngunit napahinto naman siya sa kanyang gagawing atake, dahil sa nagsalita si Kim Gon. At binalaan siya nito na kung ako sayo ay hindi ko na itutuloy ang binabalak ko. At dugtong pa niya na hindi ako ang ganoong tao na mapagbigay upang hayaang umatake ang kalaban ko ng 2 beses. Sabay handa ni Kim Gon sa kanyang baril upang barilin ang third elder, kung gagawa man ito ng di nais na galaw. Nang makita ang baril ni Jin Huaran ay napapatanong na lang siya na kung ito ba ang infamous weapon na naririnig ko. Habang si Jin Huaran naman ay di man lang nakinig sa babala ni Kim Gon, at naghanda pa ito, upang subukan peren ang kakayahan ng ating bida, habang sinasabi niya sa kanyang isip na sa tingin ko ay parang hindi pa sapat ang pagtalo niya sa dating cult leader at pati kay Dongguang bagaman ito ay mapanganib ay kailangan kong tingnan kung palabas lang ba ang lahat o hindi. Ngunit bigla na lang mayroon siyang napansing kakaiba. Habang papasugod na sana ay napasabi na lang siya na kung ano kaya itong nararamdaman niyang kakaiba, na parang nararamdaman niya na kung hahakbang pa siya ng isa pang hakbang pasulong ay parang magiging katapusan na niya. Habang sa kanyang paningin naman ay nanlilisik na ang mga mata ng kanilang kasalukuyang cult leader na si Kim Gon at di na nga siya nakagalaw. Habang pinagpapawisan si Jin Huaran at nagtitigan ang dalawa na anumang oras ay babawian siya ng buhay. Habang si Kalbo naman at tinitignan ng dalawa ay pinagpawisan na lang, at napasabi siya na kung ano kaya ang ginagawa ng dalawang halimaw na ito ng biglaan. At dugtong pa niya na natatakot ako sa maaaring mangyari, na baka hindi na nila maituloy ang kanilang plano na sakupin ang Merm. Nang biglang sinabihan ni Jin Huaran si Kim Gon na ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit mo nagawang talunin ang former cult leader. At dugtong pa niya na ang malalakas lamang sa lahat ang maaaring maging cult leader ng Blood Death Cult. At dugtong pa niya habang nagpapaliwanag kay Kim Gon na kaya niya ito ginawa ay dahil kinakailangan kung suriin kung kwalipikado ka ba para sa posisyon o hindi. Sabay hingi niya ng tawad kay Kim Gon para sa ipinakita niyang pag-disrespect sa ating bida. Habang si Kim Gon naman na naiinis ay disappointed kay Jin Huaran, habang sa kanyang isip naman ay napamura na lang siya at tinawag niyang crazy bitch, si Jin Huaran. Habang si Jiung Jianong naman na tumilapon kanina dahil sa lakas ng suntok ni Dongguang, ay nagkaroon na ng malay, habang nagagalit niyang tinatanong ang kanyang sarili na kung nag-pass out ba siya ng ilang segundo. At dugtong pa niya na gayunpaman ay hindi ako susuko ng ganito. At bigla siyang sumigaw, habang hinahamon niya si Dongguang na ikaw na bastard, lumapit ka na dito ulit. At napalingon na lang si Kim Gon sa taong nagsasalita,
habang may pagyayabang nitong sinabi na ang aming cult leader ay binansigang the cruel sword. At dugtong pa niya nang may pagmamalaki na ang kanilang sect leader ay i-slaughter ito, torture at eva-violate niya ang lahat ng nandito. At ang lahat ng inyong mga supply ay gagamitin namin upang magdaos ng pagdiriwang. Ngunit agad naman siyang napatigil dahil sa nakita niya ang katawan ng kanyang ipinagmamayabang na sect leader na wala ng buhay. At di na nga niyang magawang magsalita pa nang mapagtanto niya na siya na lang pala ang natitira. Upang makabawi sa kahihiyan, ay agad niyang sinisi ang bangkay ng kanyang sect leader. Habang sinasabi niya na kita muna, sinabi ko naman sa iyo na masamang ideya na ito mula sa simula pa lamang. Nang bigla na lang lumitaw ang kaluluwa ng ghost sword sa kanyang likuran habang may inis sa mukha nito na tinitingnan si Jium Jinang. At napailing na lang ang ghost sword dahil na walang utak niyang tauhan. Makalipas ang ilang oras, habang nasa silid ng kwarto si Kim Gon na nakahiga ay napapaisip na lang siya sa mga nangyari ngayong araw at sinabi niya na kahit papaano ay naresolba namin ang sitwasyon sa pagkakataong ito. Ngunit ang darating na taon ay mapupuno ng ganitong mga pangyayari habang naglalakbay upang sakupin ang Merm. At naalala ni Kim Gon ang unang pagdating niya dito sa Merm World. Na napasubo agad siya sa dating cult leader ng Blood Death Cult. Habang sinasabi niya na ang mga tao dito sa mundong ito ay kayang paliparin ang kanilang kalaban gamit lamang ang isang pagsuntok. At mayroon ding mga tao na kayang hatiin ang kalupaan gamit ang kanilang espada. Kung ito ay simula pa lamang ay kailangan pa naming harapin ang mga malalakas na tao. At napasabi na lang si Kim Gon na ang ibig lang nitong sabihin na ang taong susunod na mamamatay ay walang iba kundi. Nang bigla na lang nakita niya ang imahe ng kanyang katawan habang naliligo sa sarili niyang dugo. At napabalikwas na lang ng pagbangon dahil sa kanyang nakita. At napatahimik na lang saglit si Kim Gon habang hinihimas niya ang ulo ni Monggo. Habang sa silid naman kung nasaan si Kalbo ay nabigla naman ito sa pagtawag ni Kim Gon sa kanya. At nakangiti na parang loko-loko habang tinatanong niya si Kim Gon na kung ano ang nagdala sa ating bida sa maruming silid na ito. Habang sa kanyang isip naman ay napamura na lang siya at nagtanong kung bakit nagpunta ang ating bida dito sa kanya. At dugtong pa niya na kinakabahan siya pag nakikita niya ang ating bida. Ngunit tinanong lang siya ni Kim Gon na kung saan siya makakahanap ng impormasyon patungkol sa maaari nilang posibleng susunod na makakalaban. At dugtong pa niyang tanong na baka mayroon ding makakapagbigay sa kanila ng kanilang magiging kakampi na maaasahan pagdating ng hinaharap. Habang si Kalbo naman na nagtataka ay napasabi na lang sa kanyang isip na kung bakit mga normal lang na mga tanong ang sinasabi ng ating bida. At sumagot naman si Deduk na kung iyon ang gusto mong malaman ay maaari mong puntahan ang Hao Clan. At naiinis naman si Kim Gon habang tinatanong niya si Kalbo na kung bakit pa siya pupunta doon. At ipinaliwanag na nga ni Kalbo na ang Hao Clan ay isang clan na binubuo ng mga mababang tao tulad ng porters, courtesans at mga tagapamahala ng mga restaurant. Na mga kumukuha ng mga impormasyon sa loob at labas at ibinibinta nila ito sa mga third party, isang uri ng mga broker ng impormasyon, maaari mong sabihin. At agad namang naunawaan ni Kim Gon, at tinanong niya si Kalbo na kung saan siya pupunta upang meet ang mag-ito. At kinakabahan namang nagtanong si Kalbo na kung personal ba ang ating bida na pupunta doon. Dahil alam niya na magdudulot lang ito ng gulo. At sumagot naman si Kim Gon na oo, dahil gusto kong marinig mismo ang impormasyon, upang makagawa ako ng sarili kong pagpapasya. Na agad namang naintindihan ni Kalbo ang gustong gawin ni Kim Gon, at nagmungkahi din siya na maghahanap siya ng ilang taong magbabantay sa ating bida, at sumangayon naman si Kim Gon, ngunit binalaan niya si Kalbo na huwag isama ang baliw nilang third elder. Ngunit sinabihan naman ni Kalbo si Kim Gon na ngunit ang ating third elder ay ang siyang nakakaalam ng paraan sa paligid at ang pinakamahusay. Habang seryoso ang kanilang pag-uusap ni Kalbo ay hindi namalayan ni Kim Gon na nasa tabi na niya si Dangguang. Habang sinasabi niya kay Kalbo na hindi parent siya papayag na sumama sa kanya ang babaeng iyon, at dugtong pa niya dahil sa nakikita ko ang babaeng iyon ay tuluyang nawawala sa kanyang. At di na nga niya naituloy dahil biglang sinabi ni Dangguang na siya na lang ang sasama sa ating bida upang e-guide siya papuntang Hao Clan. Na agad namang nakuratan ang ating bida at binigwasan ng malakas ng ating bida ang tagiliran ni Dangguang.
Habang sinasabi ni Kim Gon na tinakot mo naman ako. Naagad namang nahimite sa sakit si Dangguang habang tumutulo pa ang laway, at sinasabi nito na tinamaan ang kanyang nerve. Habang si Kim Gon naman na naiinis sa ginawa ni Dangguang ay sinabihan niya si Kalbo na wag ding isama ang kumag na ito. Naagad namang sumangayon si Dedok. Makalipas lamang ang ilang oras ay makikita natin ang karwahing na sinakyan ni Kim Gon upang maglakbay patungong Hao Clan, habang sa loob naman nito ay kasama niya si Dangguang, habang namumula ang mukha at abot tenga ang ngiti at halatang hindi masaya ang animal na nakasama siya sa paglalakbay ng ating bida. Habang si Kim Gon naman na parang mababaliw dahil sa pagsama ni Dangguang ay napatahimik na lang na parang mayroon pang isang tao na ayaw niyang makasama. Habang tinitingnan niya si Dangguang na masaya, ay napasabi na lang siya sa kanyang isip. Habang sinisisi niya si Kalbo, na wag isama ang kumag na ito. At ang babaeng iyan, at ito pala ang dahilan kung bakit parang wala sa matinong pag-iisip si Kim Gon. At dugtong pa niya habang tinitingnan si Jin Di na virgin. At napasabi na lang siya na kung bakit kaya nagdadamit ang babaeng iyan ng ganyan. At dugtong pa niya na sa tingin ba ng babaeng ito na pupunta kami sa isang party. Balik naman tayo bago ang paglalakbay ng ating bida patungong Hao Clan, kung saan nagtitipon ang mga ito, upang pag-usapan ang patungkol sa pagbisita ng ating bida patungong Hao Clan, at sinabihan sila ni Kalbo na ang kanilang cult leader ay kailangan ng escort, at tinanong niya ang mga elder na kung may maimumungkahi ba sila na kung sino ang pwedeng sumama kay Kim Gon para sa task na ito. Naagad namang nagtaas ng kamay ang dalawang ayaw makasama ng ating bida, habang si Kalbo naman na sobrang saya, ay napasabi na lang na kung bakit ang dalawang ito pa. Kahit ganyan ang mukha ni Kalbo masaya yan di lang halata. At sinabi na nga ni Jin Huaran na tulad ng mga nalalaman niyo, ako ay palaging dinadala ng aking mga misyon sa labas ng bakuran ng mga clans, at ngayon ay natural na lamang sa akin ang pumunta sa labas, at dahil alam ko ng mas higit ang patungkol sa labas ng mundo. Ngunit sa isip naman ni Jin Huaran ay napasabi ito na matagal-tagal na rin ang hindi ako nakalabas, pagkakataon ko na ito upang makakain ng masasarap na mga pagkain, at gusto ko rin bumili ng mga bagong damit. Ngunit biglang naputol ang kanyang mga iniisip, dahil sinabi ni Dangguang na hindi siya papayag. At dugtong pa niya habang tinatanong niya ang mga elders, na papaanong hindi siya pwedeng sumunod sa kanilang cult leader kung saan ito pupunta. At dugtong pa niya nang may pagyayabang na ako at ang cult leader ay iisa ang aming katawan at isipan. Ngunit tinanong naman siya ni Jin Huaran na kung bakit ito nagsasalita ng mga walang kwentang bagay. At tinanong niya din ito na kung nakapunta na ba ito noon sa Hao Clan. Naikinagalit naman ni Dangguang habang sinasabi nito na ang lakas naman ng loob ng babaeng ito upang pagsalitaan ako ng ganyan. Ngunit sinabihan naman siya ni Jin Huaran na kung nababaliw na ba ito. At kung bakit siya nito sinabihan na malakas ang loob upang sabihan siya ng mga salitang iyon. At dugtong pa niya habang nagagalit, ay sinabihan niya si Dangguang na natural lamang iyon dahil ako ang senior mo. Ngunit ayaw magpaawat ni Dangguang, at galit niyang sinabi kay Jin Huaran na wala akong paki, basta ibigay mo lang sakin ang misyon na ito. At habang patuloy peren ang bangayan ng dalawa, si Kalbo naman ngayon ang namumroblema at napamura na lang siya sa kanyang isip dahil hindi na niya alam ang gagawin ngayon. At iyon pala ang nangyari kaya ang dalawang sakit sa ulo, ang kasama ni Kim Gon ngayon. Balik sa kasalukuyan, habang ang ating bida na nagtitimpi sa galit kay Kalbo ay napasabi na lang na ang una kong gagawin pagbalik ko ay papatayin ko ang Kalbo na yon. Nang bigla na lang sinabihan siya ng kanyang tauhan, na cult leader, gumagabi na. Sa tingin ko ay mas mabuting magpalipas na lang tayo ng gabi dito ngayon. At iyon na nga ang kanilang ginawa habang may makikita naman tayong mga lasing sa daan. At nang makapasok sila sa isang inn ay may sumalubong agad sa kanila na isang tagapagsilbi, habang tinatanong sila nito na kung ano ang maipaglilingkod niya sa kanila. Sinabi naman ni Dangguang na bigyan siya nito ng ilang kwarto dahil magpapalipas sila ng gabi dito. Pati pagkain at ilang maiinom na rin. Nag-order na rin si Kim Gon ng kanyang pagkain at sinabi nito na bigyan siya ng Sunday gukbap at suju na rin. Ginawang South Korea yung Merm World. At sumagot naman ang tagapagsilbi na, sige, at maupo na muna kayo at dadalhin ko ang pagkain at maiinom. Nang bigla na lang mayroong pumasok na tatlong sakit sa ulo.
At mayabang na nagtanong na kung mayroon pa bang bakanteng silid, mga maiinom dito. Ang mga ito ay mula sa Kunlun sect, at kabilang sa first generation disciples, at dugtong pa nito habang may pagbabanta, na kung mayroon man kahit ano, ay ibigay nyo na sa amin. At kung wala naman, ay gumawa kayo ng paraan. Ang pangalan ng taong ito ay si Jok Sangchian, aka Kunlun sect Laot. Ang ibig sabihin ng Laot, ay magaspang na tao. Ngunit sinabihan siya ng tagapagsilbi na pasensya ka na dahil ang guest na nandito ngayon ay ang kumuha ng huling mga silid. At napalingon naman ang tirador ng pulutan kay Kim Gon. At lumapit na nga ito sa ating bida, at sinabihan niya si Kim Gon na my brother, ngayon lang kita nakita dito. Ngunit alam mo naman siguro kung sino ako, hindi ba? At dugtong pa niya na kukunin ko ang mga silid, umalis na lang kayo dito at humanap ng ibang ina matutuluyan. Nang bigla na lang may napansin ang tirador ng pulutan. At makikita natin na si Jin the Berhin pala ang kanyang nakita at habang tinitingnan niya ito ay kumikinang-kinang pa ang paningin nito. Sabay sabing wow pulutan, at habang tinitingnan ng magandang mukha ni Jin Huaran ay napamura na lang ito. At sinabihan niya si Jin Huaran na kailan pa nagkaroon ng magandang binibini ang bayan na ito. Sabay tanong niya kay Jin Huaran na kung saan ito nanggaling, at dugtong pa niya na hindi na iyon mahalaga. At ipinakilala niya ang kanyang sarili na siya raw ay ang first generation disciple ng The Great Kunlun sect. At dugtong pa niya na huwag kang sumama sa mga low class na mga taong iyan. Habang tinuturo ang dalawa na dumidilim na ang paningin sa kanya. At dugtong pa ng tirador ng pulutan na bakit hindi ka nalang magpalipos ng gabi kasama ako. Habang si Dangwang naman na nagpipigil sa galit na halos sumabog na ito, ay napamura na lang siya sa mga taga Kunlun sect. At dugtong pa niya kung hindi lang taga Kunlun sect ang mga kumag na ito ay kanina ko pa ito binogbog. Ngunit agad naman niyang naalala ang sinabi sa kanila ni Du Cholhu. Habang pinahinto sila sa kanilang bangayan ni Jin Huaran, ay sinabihan sila nito na silang dalawa na ang sumama sa ating bida, patungong Hao Clan. At dugtong pa niya na gayon paman ay kailangan nilang tandaan ang kanyang sasabihin, na dapat ay hindi ito pwedeng malaman ng ibang sekta ang kanilang mga galaw. Kaya dapat iwasang magdulot ng problema sa lahat ng paraan. Habang si Dangwang naman na kanina pa nagtitimpi sa galit ay mas piniling sinabi kay Kim Gon na cult leader. Aalis na ako upang magtanong sa ibang kung mayroon mang, at di na niya naituloy ang kanyang sasabihin, dahil tinanong ng tirador ng pulutan si Kim Gon na kung anong klaseng ekspresyon naman ng mukha ang ipinapakita ng ating bida, at dugtong pa niya ng may nakakaasar na mukha, na kung gusto mong magkampla. Ngunit di na niya naituloy dahil sinipa ni Kim Gon ang kanyang kampana. Hindi naman yan masakit makikita naman sa reaksyon ng tirador ng pulutan na nasarapan.